Hello mga kaibigan, mga kapatid. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Carmelita. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at magpasalamat tayo sa Panginoon sa mga biyayang ating natanggap. Di ba? Ang tagal man ng tag-init pero salamat sa Diyos kahit paano umulan na at nakabawi ng mga tanim. Kung noon ay kulay kayumanggi, kulay brown, ngayon ay dahan-dahan na silang nagsimula na maging green. Kaya talagang hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Minsan sinusubukan tayo, ngunit sa bandang huli, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Amen? Ngayon ay araw ng Lunes. Nasa 17 araw na tayo sa buwan ng Hunyo. At patuloy tayo sa ating pagninilay at pagpasalamat sa Panginoon. Ano man ang ating ginagawa, saan man tayo, isipin natin palagi na mahal tayo ng Panginoon. Amen? Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 38 hanggang 42. Alam mo, sa ating Bangilyo sa araw na ito ay pinapaalalahanan tayo kung paano tayo tumugon sa mga pangyayari na nakapagdulot ng galit sa ating puso. Tinuturuan tayo na maging kalmado at maging mahinahon. Ano ba ang ginagawa natin pag ang ating kasama, ang ating kapwa ay galit na galit sa atin? Paano natin ito tinutugunan? Dahil alam ko kung galit ang isang tao tapos magagalit din tayo, talagang mas lalala ang mga pangyayari, talagang mag-away. Pero sabi ng Panginoon, maging mahinahon. Ang katapat ng init ay lamig. Hindi pwede yung dalawang init, di ba? Siguro alam natin na kahit bilang tao, hindi natin maiwasan na magalit tayo. Tataas ang presyon ng ating mga dugo at minsan hindi maganda yung mga binibitawan nating mga salita, makapagdulot ng sakit sa ating kapwa. Kaya siguro tanungin na natin ang ating mga sarili. Paano tayo tumugon sa mga hindi magandang pangyayari? Gaya lang ng mga away, ng mga alitan, ng hindi pagkakaunawaan. Maging matatag tayo, mag-isip, bago magsalita, ipagdasal, maging kalmado, at maging tapat. Siguro para sa akin yan yung napakasimple na pwede nating itugon. Huwag yung mata sa mata, ngipin sa ngipin. Hindi. Tingnan ng mabuti na hindi ito magdulot ng malalang pangyayari. Kasi minsan nakakalungkot na, imagine mo, away trapiko, nagkainitan lang sa daan, nagbunot ng baril, pinutok, patay. May kunting hindi lang pagkakaunawaan, binaril, patay. At ang pagsisisi ay nasa bandang huli. Siguro sana hindi naman darating sa ganong aspeto. Tingnan natin ng mabuti kung paano natin tutugunan ang mga pangyayaring gaya nito. Kaya sabi ni Jesus, maging mahinahon. Kung si Kristo ay sa puso, unawain, makinig, at maging kalmado. Patubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Jesus, turuan mo kaming maging kalmado. Turuan mo kaming maging tapat sa iyo palagi. Turuan mo kaming magnilay. Turuan mo kaming maging totoo.